dito po may mga ilang salita lang akong ilan lang bagay itong nakita ko po sa Biblia kung sino ba itong ating Diyos. Review to us. Who is our God? Kung kayo ay talagang alam na alam kung sino ang Panginoon na ito, tanongin niyo yung sarili niyo, talaga bang kilala ko itong Panginoon na ito? Who is our God? May ilan lang po akong may share sa inyo ngayong umaga. Ito ay makikita natin sa Isaiah 46 verse 9. Ang sabi diyan, remember the former things, those of a long ago, I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me. No? Ano pong ibig sabihin yan? Ang sabi diyan, there is no one like Him. Yung ating Diyos na ito, itong Diyos na pinaniniwalaan natin, walang katulad. Siya ay talagang siya. Ang sabi ng Biblia. I am He. No? Ganyan ba yung Diyos natin bago tayo magpatuloy? Yan ba yung ating sinasamba sa ngayon? Siya ay walang hanggang Diyos. Siya ay walang katulad na Panginoon. Amen. Kung ganyan po ang ating Panginoon, kung ganyan yung ating Diyos, na siya yung hindi pwedeng ihalintulad kahit kanino man, you are on the right path. Pangalawa po, He controls the event of time. Sabihin nyo nga po, event of time. He controls it. Daniel 2:21, He changes time and season. He disposes kings and raises up others. He gives wisdom to wise and knowledge to the discerning. Ito po yung Diyos na pagkakakilanlan niya. Sabi ng Daniel, He can change every time and season. Ano mang season yan, ano mang time, pwede niyang baguhin yan. Siya yung Diyos na nagkukontrol, if you believe that. He controls even the life. Your life. Nakukontrol ng Panginoon. No? Walang makapagsasabi na akong bahala sa sarili ko, kaya kong gawin ang gustuhin ko man. No? He controls even the event of our lives. No? Siya yung ating Diyos. Yan yung aking Diyos. Nakukontrol niya kahit na ano paman. No? Kahit na anong bagay, anong oras, nakukontrol ng Panginoon yan. Pangatlo po, He carries out what He wants. Ano pong ibig sabihin yan? Ang sabi dyan sa Psalms 115 verse 3, Our God is in heaven, He does whatever He pleases. He carries out what He wants. Kaya nangyayari po sa atin, every day ay kalooban ng Panginoon. Niniwala po kayo? No one can push whatever He wanted. Just as Jesus or just as our God wants. No? Sasabi ng marami, bakit yung isang tao na yun, nagagawa niya yung kanyang gustong gawin sa buhay, na para bang hindi siya apektado? Well, we don't know. We don't know. Because this God who created us, who created heaven and earth, He pushed whatever He wanted. Pangatlo po, pang-apat po, what I have want, I will intend. Yan po ang aking Diyos. And this is your God. Ang sabi ng Isaiah 46 verse 10, ESB, declaring the ends from the beginning, or from the ancient times, things not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose.
So lahat daw ng purpose ng Diyos ay matutupad. No? Kung may purpose po ang buhay natin at ito ay nakadedicate sa ating Panginoon, tayo'y mananatili, no? Sa araw-araw. No? Pagising natin sa umaga, ano ba yung unang bagay na nakapagpapatakot sa atin? Bukod sa bills na babayaran. Doon sa mga ewan ko yung kay Judith, no? Yung sa mga singles, no? Yung mga singles ba natin dito ay may fear pa rin paggising sa umaga? Dapat talagang wala na yan, ano? Because God will really push through His intention. Kung naniniwala po kayo dyan, okay, be still. Be still. God knows what He is doing. Panghuli po, He calls people to do His purpose. Ito yung medyo mabigat sa iba. Sabi dyan, Romans 8:28, King James Version, and we know that all things work together for good to those who loved God, to those who are called God according to His purpose. Amen. So lahat ng nagmamahal sa Panginoon, magsabi nga po na, yes, Lord, I will just follow you no matter what. Amen? So, ngayon po umaga, tapos na po ako. Yan po yung ating Diyos. Ilan lang po yan sa mga nakuha ko na this is my God. Before we continue. Si Paul po, when Paul was confronted by Jesus to the road of Damascus, this is story, he heard the words that pierced his soul. Si Saul nung hindi pa siya Paul, si Saul pa lang siya, talagang matinding sumunod yan sa relihiyon niya. Hindi pwedeng tapatan ng kahit na sino sa atin yung pagsunod niya. No? Kahit na pumatay pa siya, walang problema yan. Basta't ang mahalaga sa kanya, masunod niya yung Judaismo. No? Yung kanyang relihiyon. No? Ang akala niya ay ginagawa niya ng tama. Nagagawa niya ng tama yung pagsunod niya. And then suddenly, when he's about to go to Damascus, doon siya sinalubong ng Panginoon. At yan nga po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Sabi niya doon, sabi nung tinig, it is hard for you to kick against the goads. Ano ibig sabihin yan? Sino ba yung nakakaintindi ng ibang salita dito, yung goads? Sino ba nakakaalam ng ano ba yung goads? Sige, search. Yan po ay yung hawak ng staff. Hawak ng staff. Ay, hawak ng shepherd, yung staff. No? Anong tawag doon? Tungkod. Yan. At hindi lang basta ito tungkod. Hindi may pangkalawit yan. Na sabi, pagka sinuwag mo yan, no? Ayan. Ito. Okay. Ayan. Yun. Alright. So ito po ay hindi siguro ang purpose nito ngayon, no? Ay kapag ka ang paa natin hindi na diretso. No? Pero nung unang panahon, ang goads po ay mahaba. At ito ay talagang ginagamit ng shepherd. Nagagamit talaga, hindi para pampatibay ng tuhod niya. Kundi ito ay ginagamit para sa mga shepherds. No? Para sa mga tupa. Bakit ano bang meron sa tupa nung unang panahon?
Hindi natin kilala yung ibang mga kasama natin, no? Baka yan ay ugaling tupa or hindi na. Kasi kung tupa talaga sila, yung tupa mababait. Super babait yan. Amen? Tingnan nyo yung katabi nyo. Kung mukhang tupa. Amen? Pero, ang tupa din, medyo may katigasan ng ulo. No? Ang tupa talaga ay likas. Sabi nung Biblia, ito yung mga may kalikasang talagang sobrang tigas ng ulo. No? Salamat na lang at hindi tayo tupang matigas ang ulo. Kaya sabi ng Panginoon kay Saul, naku, napakahirap sumikad sa tungkod. Hindi maintindihan ni Pablo yun noon. No? O ni Saul. Pero kinausap siya ng Panginoon dito. And to that, basahin po natin sa 26 ng Acts, verse number 14. Babasahin ko po ito sa salitang sa salin ng King James Version. And when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me, saying in Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads. Mabait ang Panginoon, no? Nung kausapin si Paul, pinapatay na ni Paul yung kanyang mga alagad nung unang panahon. Pero iba pa rin yung plano ng Diyos. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, may plano ang Panginoon. Kaya kahit na gaano katigas, kahit gaano katindi ang pagkakakapit ng Paul na ito o ng Saul na ito sa kanyang religion nung unang panahon, ay binago siya ng Diyos. Ang bilis ng pagbabago. Siguro, no? Kung ngayon ay active yung soul na ito, suddenly, no? Nung ma-encounter niya ang Panginoon at sabihin sa kanya, Saul, Saul, why you're persecuting me? Sabi ni Saul, kailan ko po kayo pinersecute? Wala siyang kaalam-alam na yung ginagawa niya sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen. Tandaan niyo yan, ha? Lahat ng ginagawa niya, pagka naglilingkod yung tao, nakaw, delikado. May ginagawa kang masama o may ginagawa kang di mabuti sa naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya kung naglilingkod tayo sa Diyos, lahat kailangang nasa an easy situation, easy moment. Amen? Lahat ng naglilingkod. Amen? Lahat po tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung meron man na talagang ibang tao or ibang kasamahan natin na patuloy pa rin tayong binibigyan ng sama ng loob, okay lang yan. Amen? Amo mo o kasama mo sa trabaho, okay lang yan. We just pray. No? Because God knows what He is doing. Especially when you say that you love God. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Goads is where a sharp stick used to prod oxen or when plowing. God calls and conviction are not meant to harm us, but to align us with His purpose. What feels like pressure is often loved in action, steering us towards life, healing, and fruitfulness. Kaya review. Kanina po ni-review natin kung sino ba itong Diyos na ito na aking pinaglilingkuran. Ngayon po,
magsabihin natin sa Panginoon ngayon kung tama ba yung ating mga talagang ginagawa. Amen? Tama nga pa rin ba ang ating talagang pamumuhay ngayon? So sabi diyan, God calls and conviction are not meant to harm us. Kaya tayong lahat na tinawag ng Diyos, sino po ba ang nakakaalam na tinawag siya ng Panginoon? Lahat ba tinawag? O baka yung iba naitulak lang or something in his life na biglang mayroong bumulong sa kanya, ganun. May nag-alim. Lahat po tayo talagang tinawag ng Panginoon. Amen? The reason why you are here, because God calls you. Tapos. Amen? And these goads help the shepherd if the ox is really a burden, no? Ito pong goads na ito ay talagang gagamitin ng shepherd. Ewan ko nga bakit ba kailangang may goads pa yung shepherd within the shepherd, within the ships. Kailangan niya pa talagang merong siyang kaalalay, no? And Jesus used this imagery to show Saul that resisting God's will, he was causing himself unnecessary pain and struggle. No? Isulat ko ba dyan? Yeah. Yung kanyang ginagawa noon, akala niya ay nakakatulong sa kanya, pero nagkokos sa kanya ng struggle yan. No? And pain. Diba? Kailan ba yung dumating sa ating buhay na gumagawa tayo ng bagay na hindi pala kalooban ng Panginoon, and continuous doing that will cause you pain. Pero kailan yung bagay na gumagawa tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, ginagawa natin lahat ng ating magagawa, at yung ating puso, ang ating damdamin, kung ano man yan, kung ano man yung maging dating niyan, yung ginawa natin, kung ano man maging resulta niyan, okay lang sa atin. No? Dahil alam natin ito'y kalooban ng Panginoon. Kahit masaktan tayo, no? Okay lang. Kahit na hirap tayo, okay lang. Amen? Kasi nga, nasa kalooban tayo ng Panginoon. At yan po ang gustong ipakita ng Panginoon kay Saul, na later on ay naging Paul. It implies futility in resisting divine purpose. May purpose pala ang Panginoon sa kanya. And that is so divine. Amen? Paul was fighting against God's call on his life, and in doing so, was hurting himself spiritually and emotionally. Anyone resisting God's call or conviction is fighting against God's direction in our lives, often leads to inner turmoil, frustration, and suffering. This is just a review to yourself before we will go on and continue. It invites surrender, acknowledging that God's will ultimate for our good, even we don't understand it at first. Amen? It requires you to surrender. Masyadong malalim yata.
Kapag ka po tayo ay we will acknowledge God's call. If you are really meant, no, ano po, na mamuhay ng under his calling, you need to really surrenders your life to God. Amen. Even if you don't understand it. Yan naman po ang madalas. Diba sa mga buhay natin, hindi pang telenovela lang. Yung may nangyayari sa atin, ang ganda-ganda, tapat-tapat mo, pero hindi mo maintindihan. Bakit ikaw pa? Tama yung kanta eh. Bakit ako pa? Ang dami, ano? Lalo na sa mga panahon po na ito. Pinagsusumikapan nating mabuti, pero bakit tayo pa yung nakakaranas ng kakaiba? Part po yun ng pagsuko natin sa Panginoon. Sabi diyan, is there something God prompting to you to do or stopping you for doing but you're resisting? Ayan, no? Mga tanong. Ang gauds, ano ba yan? Ang gauds, it represent inner gauds or inner nudge, discomfort or conviction has been using to get your attention minsan. That is why the Lord is using a gauds. Hindi para pasakitan talaga yung kanyang mga kawan, kundi turuan. Amen? Kaya kung tayo man ay nararanasan natin yung makalawit ng Panginoon, we will be thanking God. Amen? Meron pong 7 bagay na, siguro po ito lang tayo, 7 bagay na pagkikilanlan if we are kicking the goads. Okay? Yeah. Ang hirap naman, yung tungkod na lang. If you are really kicking the goads, or the gold, not the gold. Number 1, refuse to go to the church. May nagre-refuse ba sa atin minsan na to come into the assembly? Yung minsan mga katuwiran ng tao, katuwiran ng human, di ba? That is sin of inaction, sabi diyan. If you are suddenly, no, minsan isang linggo, ayaw mong pumunta sa church. Ano bang meron sa church? Ayaw mong magpunta dito. Parang ito ay yung secondary na lang sa iyo and you're not prioritizing in coming into this church. Yan daw po ay sin of inaction. And you are showing that you are kicking. If you're continuously kicking against the goads, nakaw, we don't know what will happen next. Pangalawa po, if we refuse to pray, yun pala, not only Tuesday, but every day of our lives. The sin of prayerlessness, yan din po ay isang pagkikilanlan na we are kicking. Bakit nga po ba? Prayer is that part of our being? Mula nung makakilala tayo sa Panginoon, ano ba yung naging kahalagahan ng prayer?
And why we need to pray. If I'm going to ask you, who among you early this morning woke up and pray? Diba? That is one of a sign of a Christian. Dapat ay mayroon siyang prayerful time. Amen? Hindi dapat nawawala yan. Araw-araw, kailangan mong manalangin. Amen? Pangatlo po, eto pa. When we refuse to, ano yung sabi dyan? Give. A sin of selfishness. If any one of you refuse to give, paano ba magbigay? Give. If you have some portion in your life na hindi naman nagagamit, give. Ganun ba? Or yung sinasabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 9 verse 6. When you give accordingly to what your heart's desire is. Yung willingly. Di ba? At sabi niya, it is more blessed to give. Lahat po ng mga Kristiyano, ito man ay wala o meron, it is blessed to give than to receive. Yan po ba yung ating nasa puso? Amen? Masaya tayong nakapagbibigay. Hindi yung napipilitan. Kapag natapatan ng, natapatan ng aser, yung ginagawa po ng ibang aser, talagang hindi umaalis sa tapat. Nakangiti sa'yo. Pero dito yung mga aser, ang babait eh. Pero may mga churches po talagang ganon. Because they value everyone's contribution, everyone's desire to give. No? Hindi talaga sila umaalis. Yung iba siguro nahirapan dumukot, mahaba yung bulsa, kaya matagal yung aser dun sa harapan. Malalim, no? Malalim. Kaya hintayin niya yung pero wala naman dito siguro malalim, ano? Kaya kung maganda, kung talagang nagpupunta ka sa church, ihanda mo na. No? Ihanda mo na. At yung talagang nagbibigay sa Panginoon at talagang may pusong magbigay, ay hindi na mahirap yan. Mahirap kausapin. When we refuse to give, pang-apat po, when we refuse to send. Ano po yung send? The sin of hoarding talents. Every one of us given a talent. Tingnan nyo nga po katabi ninyo. Kung merong talent yan, talented ba yan? Super ba? No? If you are hoarding that, sabi ng Biblia, if you are hoarding that, no, you are sinning, you are kicking against the gods. Kaya yung mga talented dito, talagang tinatago lang. Marami pong paggagamitan yan. No? And kausapin niyo po yung katabi niyo uli. Minsan pa, harapin niyo. Sabihin niyo sa kanya, God will use you because God gave talents or talent to you. Are you willing
to use your talent. Amen. O sa dami po, ang dami pong talento, no? Na pwede nating pag-aralan. Yung iba siguro talagang alam na sa sarili niya kung anong talento niya. O magsimula tayo sa mga talented people dito po sa church. Okay? Nanay, anong number 1 talent kaya meron yung nanay? Diba? Kung ako'y nanay, ano kayang talento ang pwedeng gamitin ng Panginoon para sa kanyang iglesia, sa kanyang tahanan? Okay, paggising na umaga ng nanay, anong unang-unang talento? Yun! Preaching. O, di ba? Talents yun. No, magko-convert. Kung dating ang ginagawa niya, magsermon na magsermon, ngayon, gawin niya pa rin. Hindi naman masama yun eh. Pero this time, may sermon na may katuturan. Amen? Umattend ka ng OHB para umaayos yung inyong talento. Amen? Ang OHB po ay nagaganap sa bawat isa sa atin at kailangan natin po yung OHB. Alam ko, naniniwala ako na isa yan sa kasangkapan ng Panginoon in these last days. Not just to have an OHB, kung sino yung meron at kung sino yung wala. Pero mag-inquire po kayo kung how to have the OHB in your family. Ang OHB po ay designed to have a church in-house. No? In a house, in every house. Hindi yung yung katulad ng dati, mag-Bible study, gano'n, Bible study, ang daming invited. Hindi yun. To your house, no? Make sure that you have an OHB. Magamit yung talentong yan ng nanay mo. Okay? If she has a talent na mag-preach, gamitin yan. No? So yan, ang mga nanay, yan ang talent. So tatay muna tayo bago tayo sa nanay uli. Tatay, anong talents ng tatay? Anong pinaka-the best na talent ng tatay? Hindi, sa pagluluto, medyo, no? Pagsasalita, medyo hindi din. No? Dahil lang masalita, o baka nanay, Pero ang talent talaga ng tatay ay to lead. Amen? So lahat ng tatay, you are talented to lead. To lead your whole family. To lead your whole family right. No? Hindi yun tayo yung pagising sa umaga, ikaw yung binigyan ng Diyos para mag-lead. Tapos ikaw yung unang-unang may hawak ng gadget at ang unang trabaho mo ay magpipindot at magkakalikot ng games. Ay parang ano yung paraan na yan. Pagising ng anak mo, inililid mo siya to do the same what you're doing. Amen? You are kicking the goads. Anong talent ng kabataan? Talented ba yung kabataan? Parang wala na. Anong mga talento na merong pinagkaloob ng Panginoon? Okay, sige. Singing, dancing, ano pa? Gala daw. Pagising siya sa umaga, nakalista na yung gagawin niya. Amen? So everyone has a talent or talents.
that our God expecting us to be used. So when we refuse to send. So kaya nga po kapag ka may bahagi ka sa iglesia, yan, pinagbubuti yan. At yung walang bahagi, amen, na ilang buwan nang nakaupo dito at nananatili pag kinamusta mo, kamusta ka na? Eto, mabuti. Ganun pa rin. Ay, di ba? Yung pag kinamusta, kamusta ka na kapatid? Salamat sa Panginoon. Meron akong nadala sa Diyos. At salamat sa Panginoon na ipanalangin ko yung katabi ko, na ipanalangin ko yung kasama ko. And God is really moving into our lives. Diba? O, pagka kinamusta kayo, ba, yun yung mga dapat na maging sagot. Hindi yung mabuti. Salamat sa Panginoon, mabuti pa rin. Ang Diyos ay tapat. Totoo naman, tapat naman ng Panginoon. Panglima po, when we refuse to sacrifice the sin of comfort seeking. Amen? So every Christian ay merong talagang, whether you like it or not, kailangang merong sakripisyo. From our houses, merong sakripisyo. Ano? Yung mga tatay, may sakripisyo talaga yan. Hindi nakikita ng anak. Ang ganda nung nakita ko sa social media, yung nanay at saka yung anak nandun sa bahay. Tapos yung tatay, nagtatrabaho. Hindi nakikita nung mga nasa loob. Nandun siya sa ilalim ng kanilang bahay. Pasan-pasan niya yung bahay. Ang ganda nung scene na yun na nakita ko lang. Tapos nagrereklamo yung nasa loob ng bahay. Sabi niya, si tatay kahit kailan, hindi ko nakasama. Lagi lang kayo, nay. Kaya napakalapit ng batang ito sa kanyang nanay kasi yung tatay laging wala. No? Hindi siya yung pwede bang mahingian ng kung ano man na advice. Laging wala, laging nasa labas. Hindi alam nung bata yung kanyang sinasabi na yon. During that moment, yung tatay andun sa ilalim. Pasan-pasan yung buong bahay. Sabi ko, wow, gandang illustration nito. Most especially yung mga tatay na working hard, minsan nasa bilaran. Kaya salamat sa Panginoon sa ating mga tatay. We love them. Amen. Lahat ng may mga tatay pa, patuloy niyong mahalin at igalang. Amen. Hindi man natin sila talagang makasama. Nandun sila sa hirap. Okay, malapit na yung no? Kamakailan lang sinelebrate yung Mother's Day. Kasunod yan yung Father's Day. Kailan ba yon? June yata? June? Oh. Nagtataka hindi ba kayo nagtataka bakit kailangan mauna yung nanay? Laging nauuna yung nanay, ano? Hindi. Yan, katuwaan ng Panginoon yan na laging mauna yung kapakanan ng nanay at sumunod yung tatay. So we congratulate every tatay for their doing. Pero lahat tayo, mga mananampalataya, we need that also, the sacrifice. Sabi nung kanta, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We needed to
to sacrifice. Lahat ng paglilingkod natin may sakripisyo. Pag walang sakripisyo yan, nakaw, medyo magtanong-tanong ka, baka ang lahat ng kasama mo ay satisfied on their comfort seeking. Huwag tayong mahulog doon sa comfort seeking. Walang komportable na lugar ang mga mananampalataya. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagiging komportable tayo. Amen? Pang-anim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. When we refuse to disciple. Sabihin nga natin ito, disciple. Discipleship. That is one goal of every church, to make disciples. So may dinidisciple na po ba kayo? Or are you in this discipleship? O baka naman yan, yung paghahalu-haluin na natin. Yung pagsasakripisyo, yung send, hindi mo na a-apply sa sarili mo. We need that. The sin of shallow Christianity, ang tawag po dyan. If you are not joining every member na nagdi-disciple. So ang discipleship ng church, hindi ito isang programa lang. Amen? Kundi ito'y design. Ito'y talagang ginagawa at patuloy na gagawin ng mga mananampalataya. If this church is not discipling you, well, sad to say, and siguro, lived. If this church don't have a discipleship program, and if this church have discipleship program, and you're not participating on that disciple, ano po ang tawag po sa inyo? Amen? If this is important, what you're doing, so kailangan daw po yung discipleship. Amen? So kausapin nyo yung katabi ninyo, sabihin nyo, bigyan ka ng lakas ng Panginoon na manatili at tumatag. No? Ano po ba yung discipleship sa inyong pagkakaunawa? Ano ba yung disciple? Ano yung para maging alagad ng Panginoon? Hindi ba ito'y pagpapalakas para maturuan ka? Para magkilanlan kayo? Para talagang yung lakas niya ay makuha mo. Lakas na mula sa Biblia. And God turn you into a new being. That is discipleship. Ma-disciple ka ng Panginoon. This is the reason why we are celebrating every Sunday. No? Every Saturday pala. Discipleship, showing themselves. And then the last, ay salamat, last na. When we refuse to unite. The sin of division. Ito, hindi problema sa atin ito. No? Unity is not a problem. Unite. No? Unite one another is not a problem to every Christian. Ayaw nating magsulo. Lahat tayo ay kailangang under into one, sa isang bugkos tayong lahat. Dahil if there's unity in the body, there's strength. Amen? So wala pong mag-iisa, walang magsusolo. Kung malungkot tayo, sumama tayo sa grupo.
Kung may dinaramdam tayo, sumama tayo sa grupo. Kung may problema tayo, wag nating sarilinin. Amen? Kaya marami po, lalo na sa lugar natin na ito, we don't know what is the devil trying to say unto you. No? If you are alone, if you feel that something is bothering you, call somebody in your group. Amen? Kaya po may mga open line ang ating mga kapatiran. Let us know. Amen? So that is one showing that you are really in a united assembly. Amen? Let me know. Hindi naman po chismis yan na masabi mo kung anong nangyayari sa'yo sa loob ng iglesia. Amen? So sino po yung walang kabarkada dito sa loob ng iglesia? Patuloy na po kayong maghanap. Ang dami dyan. Amen? Huwag mong sarilinin yung mga pasanin. Share. No, share. Every time that we meet, that's why we encourage you to share. Siguro yung mga nagpapatotoo dito, ang nasa isip lang nila ay yung mga magagandang bagay. Tama ba? Pagka may blessing na natanggap, takbo at mag-share. Pagka wala ng blessing at medyo nasa gitna siya ng pasakit, nahihiya siyang share. Tama ba? That is not a Christianity. No? Dapat we shared with one another. Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, I am so much willing to share to you my life. Amen? Kasi po magkakaroon ng kalakasan yung bawat isa. Kapag na-share natin yung ating buhay sa isa't isa. Amen? Kung ano nangyayari sa atin, kung ano yung struggle natin, kung ano yung blessing natin, nalalaman ng bawat isa. No? Kaya po, minsan, may lumapit sa akin, Pastor, di nyo alam. Sabi ko, alin? Hindi nyo alam, Pastor, may nangyari doon. Sabi ko, teka, kung walang magsasabi sa akin, hindi ko malalaman kung anong nangyayari doon sa kapatid na yon. Amen? Hindi po kami mga anghel at mga pinadala ng Panginoon dito that everyone we will know. Dapat po ay may magbahagi sa amin kung ano nangyayari sa inyo. In samahan, there is in unity, no? There is really strength. Ano ba yung strength na yan? Ang strength na yan ay talagang mangyayari yan kapag ka ikaw ay bukas. At the unity that the Bible is saying is that not that unity na sama-sama lang tayo, okay, happy together, and then yan ang unity. Hindi. Amen? Yung bang may kapartner ka, na nalalaman ng kapartner mo kung anong nangyayari sa iyo. Di ba andun ang strength? Amen? Napakasaya nun. Yung lalabas ka sa isang assembly na naibhayag mo kung anong nangyayari sa buhay mo. And then you will pray together. Amen? When we refuse to unite, sabi ng Biblia, are you willing to stop kicking? Sabi ng aking nakalagay dito. And start surrendering. Kung kayo po ay handa na sumunod sa Panginoon. Amen? Walang doubt. Walang reservation. Basta susunod ako sa anumang ginagagawin ng Panginoon.
I will encourage you now in this morning to stand. Ulitin ko, kung ikaw ay talagang handang-handa na mag-surrender sa Panginoon and you stop kicking, I encourage you now to stand. Amen? The rest of you remain seated. Gusto ko lamang pong malaman sa umagang ito yung lahat na talagang willing to surrender their lives to God. Let us all stand. Amen. Kung sa puso mo, naisip mo na hindi mo pa kaya na gawin yung bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, remain seated. Ngayon pong umagang ito ay hindi ito yung araw, oras, panahon na pipilitin ka ng Panginoon. And we pray. Let us pray. Meron po akong may prayer akong nilagay sa harapan. Basahin niyo munang mabuti. Intindihin. At pagkatapos po ipanalangin natin ngayong umaga. Amen. Now let's all pray. Lord, forgive me for resisting your will. Help me to recognize your voice and submit to your leading. I don't want to fight against you anymore. I choose to surrender over struggle. Align my heart with yours and lead me in the way everlasting. Amen. Hallelujah. If that's your prayer this morning, I want you to step forward in this front